ang kinukurakot nyo para marami na naman kayong mabudol. Teka, teka, teka. Parang mas maganda ata pag-usapan natin mga kababayan yung sinabi dito ng spokesperson ni VP Sara eh. Hala ka. 'Di ba? About sa tax ng taong bayan mga ka-GP. Eh mukhang hibang na itong spokesperson ni VP Sara. Gusto na atang gawing legal ang pagnanakaw mga kababayan. Bakit? Ito po ang kanyang pahayag eh. Listen natin yan. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that Sir is Michael. technically defective from the beginning. Oo. As a youth, Walang iya talaga no, mga kababayan. Ayun sabi niya makakatipid daw. Very lucky daw mga ka-GP Natics. Kapag ang kompleto pong narrative nito ng abogado or tawag dito spokesperson ni Sara Duterte, eh very lucky daw ang Pilipinas kapag nagdesisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment trial ni Sara Duterte or laban kay Sara Duterte. Ayon kay Office of the President spokesperson Ruth Castelo, nangangahulugan ito na makakatipid ang bansa mula sa milyong gastusin sa depektibong trial. Depektibo daw mga kababayan. If it's for the impeachment trial, that is fine. The president is ready. Uy, ready ba talaga? If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of money on a trial that is technically defective from the beginning. So okay lang na kung hindi talaga dapat na ituloy, tama lang rin naman. Huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kaysa sa trial na mati-technical din sa dulo. Aba, pinangungunahan mga kababayan, sino ka para magsabi ng ganyan na mati-technical lang din? Gayunman, nananatiling handa raw si VP Sara na harapin ang Senado bilang impeachment court kapag natuloy ang paglilitis, mga kababayan. Yan. Pero ngayon, syempre, may mga sumasagot dyan na kabataan na talagang hindi po sinasang-ayunan yung sinasabi nitong spokesperson na si Ruth Castelo. Nakakahiya mga ka-GP Natics. Hindi po natin pinag-uusapan dito ang pera ha. Kung tutuusin, mga kababayan, yan ang tatalakayin ko mamaya. Hindi po pinag-uusapan dito ang pera. I completely disagree na hindi po paggastusan yung impeachment ni VP Sara Duterte. Siyempre kung nakagastos po siya ng milyon-milyon sa hindi naman alam ng taong bayan kung saan niya ginastos, bakit naman hindi paggagastusan yung isang bagay na makakatulong naman sa bansa natin? Yung ginawa niya lang po kasi sa country natin, it's shame. Kumbaga, nakakahiya po yung mga pinagagawa niya, and so far hindi ko po nakakita sa kabataan na kumikilos siya bilang vice presidente. Kaya kung gagastos man sa impeachment niya, I think na valid naman yun. And pwede naman. Kasi kung milyon-milyon nga yung kaya nilang gastusin, bakit hindi nila kayang gumastos ng kahit konti lang? Hindi nga siguro kakalahati dun sa nagastos niya yung gagastusin nila sa impeachment trial eh. Ayun mga kababayan. Totoo naman yung sinasabi nito. Pagsasayang daw yun ang pera. Siguro ang tinutukoy ni spokesperson Ruth Castelo dito, dahil nga po magkakaroon ng impeachment trial ang Senado, mga kababayan, ay maglalaan po ng pondo doon. Ngayon, sabi ko nga, hindi naman natin pinag-uusapan dito ang pondo. Bakit kamo, mga ka-GP Natics? Ang pinag-uusapan natin dito is accountability. Diba? Accountability. Hinahanap po natin, mga kababayan, saan napunta? Totoo ba yung paratang kay VP Sara Duterte? Diba? Ito yung kanyang pagkakataon, right avenue, para ipaliwanag, ipagtanggol yung kanyang sarili. At kung sa kanilang panig naman, mga kababayan, na sila ay makakatipid din, bakit? Unang-una, sino ba ang gagastos ng pondo or ng paglaban, mga kababayan, mga ka-GP Natics? Hindi naman ang gobyerno makakatipid kung tutusin eh. Kung hindi po matutuloy,
kung hindi po matutuloy yung impeachment trial, hindi lang din gobyerno ang makakatipid. Alam nyo, makakatipid kamo ang mga Duterte. Halak. Bakit? Mga kababayan, magkano po ang bayad nila doon sa kada isang abogado? Baka yun ang gustong sabihin nitong si Ruth Castelo. Hindi po ang gobyerno ang makakatipid, mga kababayan. Actually, in fact, sila po ang makakatipid ng milyon-milyon. Magkano po ang bayad sa isang abogado ni Sara Duterte? Oh. Kayo na lang po ang bahala siguro, lalong-lalo na sa mga nakakaalam dyan sa pagkuha po ng abogado. Yung simpleng abogado pa lang, mga kababayan, acceptance fee, magkano? Magkano din yung binabayad kada trial? Diba? Kada appearance. Iba-iba po, mga kababayan, mga ka-GPnatics. 16 yan na abogado. Baka yun ang gustong sabihin nitong si Ruth Castelo. Makakatipid sila. They are very lucky dahil kapag hindi natuloy ang impeachment trial, hindi sila maglalabas ng pera galing sa bulsa. At the same time, they are very lucky, mga kababayan, dahil hindi mahalungkat yung kaperahan at bangko na itinatago ng mga Duterte. Baka yun ang gusto niyang sabihin. Di ba? Anak ka ng baka. Puntahan natin yung sinabi nito ni ate, mga ka-GP. Ang sinasabi niya, kung kaya nilang gumastos, di ba, bakit hindi na nila gastusan itong impeachment trial? Di ba sabi ko nga kanina, accountability, mga kababayan, is more important. Di ba? Mapagbayad natin. Lalong-lalo na kung mapatunayan na si Sara Duterte ay talagang may pagkakamali dito, may kakulangan dito. Kung hindi naman, mga kababayan, mga ka-GPnatics, yan din naman ang nakasulat sa ating konstitusyon. To try and decide. Mga kababayan, dahil nga po hiling, di ba? Hiling ito ng taong bayan, gustong makita ang mangyayari sa impeachment trial, ipalagay ko hindi na natin kailangan pag-usapan dito yung pondo or yung magagastos sa gagawing impeachment trial. Dahil yun ang kagustuhan ng taong bayan. Taong bayan ang nagpapasya niyan, mga kababayan. I mean, malaki po ang tawag dito, yung magiging papel ng taong bayan. Dahil mga ka-GPnatics, mga politiko yan eh. Gusto po natin ng accountability, gusto po natin ng transparency. Sa makatuwid, yung mga politiko, ibinoto natin, tayo ang bumoto sa kanila, pwede tayong mag-demand sa gobyernong ito, mga kababayan, na mahanap natin ang katarungan doon po sa mga nawawala at pinagkagastasan at sigurado tayo, yan po ay galing sa tax ng bayan. Diba? Tapos gusto ninyo pigilan, very lucky kayo kapag ito ay pinahinto. Oh, lucky nga kayo, mga kababayan, mga ka-GPnatics, dahil hindi kayo gagastos ng pagkalaki-laki. Kayo yung talaga magbe-benefit dito. At the same time, hindi mabubuksan yung mga tinatago nyong bank account. Yan po ang katotohanan. Oh. Diba? Gemma H.E. Abogado ni Sara, puro di kampanilya, hindi pipitsugin. Yung pipitsuging abogado, mga kababayan, nahalala ko pa nga, nung may insidente ng banggaan dati, nung ako po ay nagtatrabaho sa call center, magkano na yung binayaran ko sa abogado? Oh, hindi ako makakuha ng PAW dati dahil nga more than 14,000 yung sahod ko. Magkano yung binayad? Hindi pa di kampanilya yon. What more kung di kampanilya ang abogado? 16. Diba? O, mahal talaga yung mga talent fee ng mga abogado ni Sara dyan. Mga kababayan, ang sigurado. Kaya nga nagtataka ako dito eh. Lahat ng mga dumidikit kay Sara, mga kababayan, mga ka-GP, nagiging buang, naihibang na. 'Di ba? Pang sariling interes, hindi nila tinitingnan. Sana man lang, no?
Pag kayo ay hahawak ng isang posisyon, sabagay, siya daw ang nag-apply. Gusto niyang maging spokesperson ni Sara. Ano? Gusto mong maambunan ng pera ni Sara? Halak ka. Oh. Oh, sabi ni Sir Michael Aluwag, hindi gagastos, pero ninanakaw nila. Hindi, ang pinapalabas ni Ruth Castelo dyan, ayaw nilang gumastos daw ang gobyerno. Mga kababayan, ano to? Ayaw niyong gumastos ang gobyerno para may nanakawin pa kayo? Halak ka. Oh, isa pa, ayaw niyong pagastosin ng gobyerno, mga kababayan, ayaw niyong matuloy ang impeachment trial dahil gusto niyo na maging legal ang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno, ganun ba yon? Oh. Yun ang masasabi natin eh. Pinuputol natin dito yung gawaing masama na para magkaroon ng takot, magkaroon ng jurisprudence at precedents na hindi natularan ng mga impeachable or next na impeachable official. 'Di ba? Matatakot sila na kapag gumawa sila ng pagkorap, pagnanakaw ng pera, ay ahabulin sila ng gobyerno. 'Yun ang gusto natin. Kasi kapag ito pinatakas natin o kaya binaliwala natin, hindi natin ituloy. Gumawa na lang po kayo ng batas na nagsasabi, legal na ang pagnanakaw. Sige, ibigay na lang natin ang ibigay yung tax sa inyo. Total, legal na ang pagnanakaw eh. Halak ka. Oh. Madaming opisyal ng gobyerno ang susunod sa yapak ni Sara pag hindi itinuloy ang impeachment. That is exactly correct, mga kababayan. Kasi nga, sasabihin nila na, kumbaga, si Sara nga eh. 'Di ba? Harap-harapan na, hindi na kulong. E di gawin na rin natin. Kaya rin natin makawala dyan basta may pera tayo. Ganun lang yun. Alam, napaka-insensitive nila pagdating sa ganitong bagay. 'Di ba? Mga ka-GP natin, sa totoo lang, mga mamamayang Pilipino na ang nagsasabi. Hindi naman po natin tinitingnan dito na si Sara Duterte ay makonvict kaagad-agad. Ang tinitingnan natin dito ay makita natin yung pagpipresenta po nila. Kung hindi makonvict si Sara, kung ito ay ma-acquitted o ma-acquit, okay lang. At least, alam natin na ang gobyernong ito ay gumawa, mga kababayan, naghanap ng katotohanan. So kung wala silang kasalanan, di dapat magpatuloy sila lalo. Mas dapat progresibo sila, mas active sila, at dapat, mga kababayan, kung wala silang kasalanan, mas lalo dapat nilang patunayan para mapahiya yung mga tao na kumakalaban sa kanila. If that is the case, na napatunayan nila na wala silang kasalanan, lahat ng pinagagawa nila ay tama, naku, baka bumaliktad pa ako. Baka ikis ko pa siya puwet. 'Di ba? Oh. Halak ka. Nagagalit si Elsie Ladera, oh. Dave Gomez,